Pagkatapos nito, bumagsak ang gabi sa buong lupain at nagsimulang kumalat ang mga usap-usapan sa dilim. Gaya ng dati, pinakamabilis kumalat ang mga bulong-bulungan mula sa mga lugar na pinakamalapit sa katotohanan. Sa isang madilim at liblib na lugar, isang lalaki ang nagmamadaling iniabot ang isang liham sa isa pang tao. Baka ang tensyon sa kanyang mukha habang inuutusan niya itong ihatid ang liham sa mga nakatatanda ng pamilya. Nakasalalay sa liham na iyon ang kinabukasan ng House Toledo, kaya kailangan itong makarating sa kanila sa lalong madaling panahon. Dahil sa bigat ng boses ng kanyang Panginoon, naguluhan ang lalaking tumanggap ng liham at hindi niya napigil ang itanong kung ano ba talaga ang ibig nitong sabihin. Dahan-daang sumagot ang isa pang lalaki, mabigat sa pag-aalala ang kanyang tinig. Nabalitaan daw niya na sa wakas ay tumanggap na ng disipulo ang Sword Saint. Matagal nang nananatiling neutral ang Sword Saint sa bawat labanan para sa succession. Pero walang kasiguraduhan na mananatili ring neutral ang kanyang disipulo. Kung piliing suportahan ng batang sinusuportahan ng Sword Saint ang isang panig, magiging usapin na lamang ng panahon bago tuluyang mabago ang balanse sa loob ng House Baldic. Sandali siyang tumigil bago muling magsalita, at naging mas malamig ang kanyang tinig. Kung ang barkong sinakyan nila, ang tinatawag na Jordi, ay hindi na kayang dalhin ang House Toledo tungo sa mas mataas na posisyon, mas mabuting iwan na nila ito bago pa tuluyang lumubog. Sa halip, dapat silang lumipat sa panig ng taong kamakailan lamang ay nakakuha ng malaking merito at nagawang mapasunod sa kanyang panig ang disipulo ng Sword Saint. Ang taong iyon ay si Lucian Baldic. Pagkasambit sa pangalan ni Lucian, muling nagbago ang eksena. Ngayon naman, lumipat ang tanawin sa isang silid sa loob ng Baldic Mansion. Sa mahinahong tono, ipinaliwanag ng butler na eksaktong nangyari ang lahat ayon sa hula ng kanyang kamahalan. Hindi lamang patuloy na nagpapadala ng mga liham na puno ng pag-aalala ang mga nakatatanda, pati na rin ang mga kamag-anak sa panig ng ina ng mga batang Panginoon ay nagsimula ng magpadala ng sarili nilang mga liham. Nagpatuloy sa pag-uulat ang head butler, at may bahid ng pag-aalala ang kanyang tinig. Nakagawa na siya ng mga hakbang mula sa kanyang panig, pero hindi ganoong uri ng mga tao ang mga iyon na basta na lamang mananatiling tahimik at manunood. Dahil dito, naisip niyang baka mas mabuting kumilos na sila bago pa kumalat ng higit ang mga munting apoy na iyon. Kahit narinig na ng Grand Duke ang lahat ng alalahaning iyon, nanatili siyang ganap na kalmado. Walang takot o pag-aalinlangan sa kanyang mukha, na parabang inaasahan na niya ang bawat reaksyong nagaganap sa paligid niya. Matapos ang maikling katahimikan, sa wakas ay nagsalita siya. Malalim, matatag, at hindi maaaring baliwalain ang kanyang tinig. Sinabi niyang kung talagang balak ng mga taong iyon na gawing pinuno ng pamilya ang sarili nilang mga anak, sila mismo ang uri ng mga taong gagawin ang lahat para makamit ang layuning iyon ng hindi man lang namamalayan na unti-unti nilang sinisira ang mismong mga anak na nais nilang itaas. Lalong bumigat ang atmosfera sa loob ng silid habang nagpapatuloy ang Grand Duke. Inutusan niya ang head butler na ipatawag ang lahat ng anak sa loob ng kanilang nasasakupan para sa isang family dinner. Kung may magrereklamo, kailangan lamang nilang bigyan ang lahat ng patas na pagkakataon. Hindi ba iyon ang nararapat? Isang malamig at mabigat na aura ang kumalat mula sa kanya habang nagsasalita siya. Ang isang tunay na lalaki, ayon sa kanya, ay kailangang marunong magbukas ng mga pinto gamit ang sarili niyang lakas. At kung dala ng isang tao ang pangalang Baldic, kailangan niyang magsalita gamit ang sarili niyang dugo. Makikita nila kung sino talaga ang nagtataglay ng pangil ng leon. Kaagad pagkatapos ng mga salitang iyon, muling nagbago ang eksena patungo sa tahimik na gabi sa loob ng mansyon ng Grand Duke. Samantala, naglalakad si Lucian katabi ang isang tagapaglingkod habang tinatahak ang mararangyang pasilyo ng estate sa kanyang karaniwang kalmadong hakbang. Habang nagpapatuloy siya, agad napalingon sa kanya ang hindi mabilang na mga tagapaglingkod. Puno ng pagkagulat at hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha, na parabang hindi pa rin nila lubos na maunawaan ang biglaang pagbabagong nagaganap sa paligid ng batang Panginoon. Halos sabay-sabay na yumuko ng magalang ang mga tagapaglingkod at bumati ng magkakasabay. Magalang nilang binati ang young Master Lucian. Kalmadong tumingin si Lucian sa kanila nang walang kahit katiting na kay-abangan. Sa mahinahon at magiliw na tinig, sinabi niyang nagsisikap silang lahat ng gusto at hindi na nila siya kailangang pansinin,
kaya ipagpatuloy lamang nila ang kanilang mga tungkulin. Habang tinitingnan ni Lucian ang mga tagapaglingkod na nakapaligid sa kanya, tahimik niyang pinag-isipan ang pagbabagong ito. Hindi lamang ang annex na kanyang tinitirhan ang tila nagbago. Maging dito sa main house kung saan naninirahan ang kanyang ama, higit na nagbago ang pakikitungo ng mga tagapaglingkod kaysa sa inaasahan niya. Unti-unting sumili ang isang bahagyang ngiti sa mukha ni Lucian nang tuluyan niyang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagbabagong iyon. Mas mataas na pala ng husto ang kanyang posisyon sa pamilya kaysa sa inaakala niya, at hindi na niya maaaring itanggi iyon batay sa paraan ng pagtingin sa kanya ng lahat ngayon. Kasabay nito, isa pang kaisipan ang tahimik na sumagi sa kanyang isip. Akala niya noon na ang pagiging direct disciple mismo ay isa ng napakalaking tagumpay, sapat para mabago ang tingin ng ibang tao sa kanya. Pero ang pakikitungong natatanggap niya ngayon ay higit pa roon. Hindi na lamang ito simpleng paggalang. Isa itong malinaw na senyales na nagsimula nang kumalat ang kanyang impluwensya sa buong mansyon. At ngayong nakaharap na ni Felicia ang Sword Saint, hindi man lang maisip ni Lucian kung magiging anong uri ng halimaw ang magiging siya balang araw kapag tuluyan ng namulaklak ang kanyang talento. Matapos maglakad sa mahahabang pasilyo ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating si Lucian sa harap ng isang malaking pinto na tahimik na nakatayo sa kanyang harapan. Huminto siya roon ng sandali at maayos na inayos ang kanyang kurbata, naghanda habang nananatiling kalmado ang kanyang mukha. Naisip niya na marahil ay oras na rin para simulan niyang gampanan ng maayos ang sarili niyang papel. Walang pag-aatubili, iniabot ni Lucian ang kamay niya at binuksan ang pinto. Pagkabukas ng pinto, agad niyang nakita ang tensyonadong atmosfera sa loob ng silid. Naroon ang 4th Young Master at ang 2nd Young Master na si Jordy. Parehong madilim at hindi kaaya-aya ang kanilang mga mukha, kaya kitang-kita ang bigat ng tensyon sa silid. Direktang tumingin si Lucian kay Jordy at tahimik na naisip na sapat ng ipaliwanag ng kanilang mga ekspresyon ang lahat. Gaya ng inaasahan niya, lahat sila ay nakasimangot. Gayunpaman, walang bakas ng pagkabalisa kay Lucian. Kalmado siyang naglakad patungo sa kanyang upuan, nanatiling relax ang tindig at kalmado ang ekspresyon sa buong oras. Pagkaupo niya, tumingin si Lucian sa lahat ng naroon at nagsalita na may magalang na ngiti. Sinabi niyang napakasarap makita silang lahat na muling nagkakatipon matapos ang napakahabang panahon. Dagdag pa niya, nakakalungkot talagang napakahirap nang makita man lang ng magkakapatid ang mukha ng isa't isa sa mga panahong ito. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin kay Jordy at tinanong kung hindi ba ito sang-ayon. Kaagad sumagot si Jordy kay Lucian, malamig at matigas ang kanyang ekspresyon. Diretso siyang tumingin kay Lucian at nagsalita sa matalim na tonong nagbababala. Sinabi niyang mukhang masyado nang nagtatagumpay si Lucian dahil sa lahat ng nangyari kamakailan. Tinanong niya kung talagang iniisip ni Lucian na habang buhay siyang susundan ng magandang kapalaran. Wala naman talagang nagbago, kaya mas mabuting bantayan ni Lucian ang kanyang kilos, babala ni Jordy. Sa halip na matakot, biglang marahang pumalakpak si Lucian na para bang tunay siyang humanga sa babala ni Jordy. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lucian habang sinagot niya na gaya ng inaasahan. Ang kanyang kapatid lamang talaga ang tunay na nag-aalala para sa kanya. Tinanong pa niya kung paano nalaman ni Jordy na medyo nasasabik siya nitong mga nakaraang araw. Magalang at walang mali siya ang tunog ng kanyang pananalita sa ibabaw, pero may manipis na talam ng pang-iinsulto sa bawat salita. Kalmadong nagpatuloy si Lucian at sinabi niyang lubos niyang nauunawaan si Brother Jordy. Kahit matalas pakinggan ang mga salita ni Jordy, alam ni Lucian na ginagawa lamang nito ang lahat para sa kanyang kapakanan. Habang patuloy na nagsasalita si Lucian nang hindi binibigyan si Jordy ng pagkakataong sumingit, unti-unting lumamig ang atmosfera sa loob ng silid. Tungkol sa insidente sa training grounds, sinabi ni Lucian na buong tapang na pinutol ni Jordy ang ugnayan nito kay Sir Hen at ipinakita sa lahat ang tunay na anyo ng isang marangal na Panginoon. Hindi lamang iyon, pagdating naman sa perang nilustay ng dating pinuno kay Jenny, bukas palad siyang binayaran ni Jordy at binigyan pa ito ng sapat na allowance pagkatapos. Tinanong ni Lucian kung paano niya posibleng hindi maunawaan ang ganoong kabutihang loob mula sa kanyang kapatid. Pagkatapos, na para bang ngayon lamang may mahalagang bagay na pumasok sa isip niya, muling naging inosente ang kanyang ekspresyon.
Bigla niyang tinanong kung maayos ba ang kalagayan ni Jenny nitong mga nakaraang araw. Tutal, tumigil siya mismo bago ito namatay. Pagkasambit ni Lucian sa mga salitang iyon, napangiwi sa matinding galit ang mukha ni Jordy. Tuluyan nang sumabog ang galit na matagal nitong pinipigilan at galit na bumulyaw si Jordy. Sigaw niya ang pangalan ni Lucian habang hinihingi kung paano ito naglakas loob na magsalita ng ganoon. Samantala, tahimik lamang na pinapanood ng fourth young master ang buong palitan ng mga salita. Nakita niyang lubos na hinihila ni Lucian sa gusto nitong direksyon si Jordy gamit lamang ang mga salita nito. Sa inis niya, naisip niyang kung ganoon lang kadaling malito at madaig ang kanyang second brother, sana ay nanatili na lamang itong tahimik. Patuloy na pinanood ng fourth young master ang sitwasyon at lalo pang naging halata ang pagkainis sa kanyang mukha. Sa isip niya, galit niyang naisip na lalo lamang tinutulungan ni Jordy si Lucian na palakasin ang kanyang momentum. Hindi niya maaaring basta na lamang panoorin itong magpatuloy. Dahil hindi na niya kayang manahimik, bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan at sumigaw kay Lucian. Sinabi niyang ang ginagawa lamang ni second brother ay pagsabihan si Lucian na maghinay-hinay dahil nag-aalala itong baka sa sobrang excitement ay makagawa siya ng pagkakamali. Pagkatapos ay hinamon niya si Lucian kung kailangan ba talaga nitong sagutin si Brother Jordy gamit ang ganoong mapanuyang pananalita. Inutusan ng fourth young master si Lucian na agad humingi ng tawad kay Jordy. Pagkasabi nito, pakiramdam niya ay nakialam siya sa eksaktong tamang sandali at nakagawa ng isang mahalagang bagay. Sa sarili niyang isip, naniniwala pa siyang matagumpay niyang napakalma ang sitwasyon. Sinabi niya sa sarili na sinusubukan lamang niyang pagaanan ang atmosfera, pero bago pa man tuluyang mabuo ang kaisipang iyon, pinutol ito ng malamig na tinig ni Lucian na parang talam na bagong hugot mula sa kaluban. Sinabi ni Lucian na ito mismo ang dahilan kung bakit walang napapala ang pagiging mabait sa mga tao. Pagkarinig sa mga salitang iyon, nanigas ang buong katawan ng fourth young master. Malamig na pawis ang nagsimulang damaloy sa kanyang mukha habang dahan daw ang ibinaling ni Lucian sa kanya ang galit nitong tingin. Sa mapanganib na kalmadong tono, sinabi ni Lucian na alam niyang dapat ay mas malalim nilang napag-usapan ang pisikal na usapin noong araw na iyon. Sa itsura pa lamang nito ngayon, malinaw na hindi pa rin ito natatauhan. Lalong naging mabigat ang pressure sa loob ng silid habang nagpapatuloy si Lucian. Tinanong niya kung talagang hindi kayang basahin ng fourth young master ang atmosfera. Dahil lamang hinayaan ni Lucian na lumampas ang ilang bagay dahil ito ang bunso, iniisip ba nitong maaari na nitong gawin ang kahit anong gusto nito? Tinanong ni Lucian kung gusto ba talaga nitong ipakita niya kung ano ang tunay na takot. Pagkarinig ng fourth young master sa mga salitang iyon, tuluyang nawala ang lahat ng kumpiyansa niya kanina. Malinaw na kumalat ang takot sa kanyang mukha habang likas siyang napaatras at kinakabahang tinawag ang kanyang kapatid. At sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng silid. Bago pa man makapag-react ang sinuman, umalangaw sa silid ang mabigat na tinig. Sinabi nitong mukhang sobra-sobra ang sigla ng lahat ng naroon at hindi nila ito kayang kontrolin ng maayos. Dahan-dahang pumasok ang Grand Duke sa silid, at tila kasabay ng bawat hakbang niya ang isang napakalakas na presensya. Paglitaw niya, agad na inayos ng tatlong batang Panginoon ang kanilang tindig at magalang na yumuko habang binabati siya bilang kanilang ama. Kalmadong nilibot ng Grand Duke ang kanyang tingin sa buong silid bago muling magsalita. Sinabi niyang kahit sa isang pambihirang family dinner ay nagtataasan pa rin sila ng boses, na nagpapatunay na napakarami nilang enerhiya. At oo, kailangan talaga nila ng ganoong uri ng sigla. Pagkatapos, nang hindi man lang nagbabago ang kanyang ekspresyon, nagpatuloy siya at sinabi na matagal na rin niyang planong ipadala silang lahat sa battlefield. Pagkasabi ng mga salitang iyon, sabay-sabay na natigilan sa gulat ang tatlong batang Panginoon. Wala ni isa sa kanila ang umasa na maririnig nila ang ganoong pahayag mula sa Grand Duke, kaya ilang sandali silang nakatitig lamang sa kanya habang lubos na nangingibabaw sa kanilang mga mukha ang hindi makapaniwala. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na ang lahat sa paligid ng malaking hapagkainan, at punong-puno ng tensyon ang atmosfera. Kumukutitap ang liwanag ng kandila sa makintab na mga kubyertos at mararangyang mukha ng mga naroon. Sa kabila ng eleganteng paligid, walang sino man ang naglakas loob na unang magsalita.
Sa yulunan ng mesa, kalmadong tiningnan ng Grand Duke ang mga batang Panginoon bago tuluyang bumasag sa katahimikan. Tinanong niya kung alam ba nilang lahat ang tungkol sa Empire Liberation Alliance. Pagkasambit pa lamang sa pangalang iyon, lalo pang bumigat ang atmosfera sa silid. Nagpatuloy ang Grand Duke sa malamig at matatag na tinig habang ipinapaliwanag na ang mga ito ay mga natitirang bahagi ng dating mga vassal state. Mga rebelde sila na nagsama-sama upang palayain ang kanilang mga sarili mula sa pamamahala ng empire sa iba't ibang rehiyon. Nagsimula silang magpasiklab ng mga lokal na paghihimagsik at magpalaganap ng kaguluhan. Umabot pa sila sa puntong walang pag-aalinlang ang pinapaslang ang mga maharlika. Inihalin tulad sila ng Grand Duke sa isang tinak na nakabaon sa ilalim ng kuko. Maliit man ito sa unang tingin, napakasakit at mapanganib naman nitong baliwalain. Tahimik na nakinig ang lahat sa hapag habang nagpapatuloy ang Grand Duke. Ilang buwan na ang nakalipas, natuklasan ang mga bakas ng kanilang aktibidad sa border region ng Bornholm. Dahil dito, ipinadala niya ang panganay na si Tristan upang durugan ang rebelyong iyon bago pa ito kumalat ng higit. Mula noon, nagkaroon na ng maraming sagupaan, malalaki man o maliliit. Ngunit wala pa sa mga ito ang naging sapat na seryoso para tuluyang destabilize ang rehiyon. Habang nagsasalita ang Grand Duke, unti-unting tumigas ang ekspresyon ng tatlong batang Panginoon. Partikular na nagmukhang nabahala ang second at fourth young master, na parabang nararamdaman na nilang mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa unang inaakala. Kahit matapos marinig ang lahat ng iyon, nanatiling ganap na kalmado ang kanyang ekspresyon, na parabang walang kapangyarihan ang mabigat na atmosfera sa paligid ng mesa na yumanig sa kanya. Ngunit pagkatapos, lalo pang bumaba ang kanyang tinig. Sinabi niyang kamakailan lamang ay nakatanggap siya ng isang ulat na sapat ang bigat para hindi na ito maaaring baliwalain o ipagpaliban. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng tunog sa paligid ng mesa. Matapos tuluyang manahimik ang lahat, saka lamang ibinunyag ng Grand Duke ang tunay na dahilan ng kanyang pag-aalala. Isang monster, migration. Nagsimula na ang mga unang senyales nito sa Bornholm. Pagkarinig ni Lucian sa mga salitang iyon, hindi niya napigil ang lumaki ang kanyang mga mata. Isang malamig at matalim na pakiramdam ang gumapang sa kanyang gulugod, dahilan para manigas ang buong katawan niya. Monster migration. Kahit paulit-ulit lamang niyang sabihin ang pariralang iyon sa kanyang isipan ay sapat ng tumigas ang kanyang ekspresyon. Hindi ito ordinaryong kaguluhan, higit na mapanganib ito kaysa sa anumang inaasahan niya. Ang monster migration ay isang uri ng kalamidad na nagsisimula kapag ang populasyon ng isang species ng monster ay dumami ng lampas sa natural nitong bilang. Kapag naging napakarami na nila para magkasya sa dati nilang teritoryo, iniiwan ng mga monster ang kanilang tirahan at sabay-sabay na lumilipat ng napakaraming bilang. Ginagawa nila ito dahil sa gutom habang naghahanap ng pagkain, biktima, at bagong lupain na maaari nilang sakupin. Saan man dumaan ang rumaragasang hukbo ng mga monster, maaaring mauwi sa kaguluhan ang kapayapaan sa loob lamang ng isang gabi. Nakadepende ang tunay na panganib sa laki ng outbreak at sa uri ng mga monster na kasangkot. Kung maliit lamang ang saklaw nito, maaaring malipol ang ilang malalayong nayon bago pa man dumating ang tulong. Pero kung lumaki ang migration, maaaring durugan ng walang katapusang agos ng mga monster ang buong lungsod, borderlands, at mga defensive territory. Kahit ang mga veteranong knight at mga veteranong sundalo ay kinatatakutan ng monster migration dahil kapag nagsimula ng gumalaw ng buong lakas ang mga monster, hindi kailanman magiging simple ang pagpigil sa kanila. At ngayon, muling lumitaw ang mga unang senyales ng bangungot na iyon. Ang pinakamalalang migration na naitala kailanman ay naging napakatindi na isang buong kastilyo at 10 kalapit na nayon ang nabura sa mapa na parabang hindi kailanman umiral ang mga ito. Libo-libong tao ang namatay sa kalamidad na iyon, at nanatiling walang laman ang mga winasak na lupain sa loob ng maraming taon. Tuluyang iniwasan ang mga lugar na iyon dahil sa takot, at nanatili pa roon ang mapanganib na presensya ng mga monster. Hinayaan muna ng Grand Duke na tumimo sa isipan ng lahat sa hapag ang malulupit na katotohanan iyon bago muling magsalita. Kalmado ang kanyang tono, ngunit imposibleng baliwalain ang bigat nito. Gayunpaman, dagdag niya, napakaaga pa para ideklara itong isang full-scale monster migration. Kaagad na bumalik sa kanya ang lahat ng tingin.
Ipinaliwanag ng Grand Duke na karaniwang sumusunod ang monster migration sa isang cycle na humigit kumulang 50 taon. 20 taon pa lamang ang nakalipas mula nang mapigilan ang nakaraang outbreak sa Bornholm. Ayon sa lahat ng nakasanayang pattern at sa bawat loika na alam nila, hindi dapat mangyari muli ang isang monster migration ng ganito kaga. Tahimik na nakinig si Lucian habang inilalahad ng kanyang ama ang buong sitwasyon. Bahagyang sumikip ang kanyang mga mata habang pinag-iisipan ang lahat. Gayunpaman, maingat niyang sinabi na kung may kahit kaunting posibilidad na may hindi inaasahang salik na lumitaw, siguradong napakalaking pasanin na ang dinadala ng kanyang panganay na kapatid, lalo na't kasabay pa nitong hinaharap ang mga rebelde. Kaya pala iyon ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang ama na balak nitong ipadala ang isa sa kanila sa battlefield. Nang makita ng Grand Duke na kusa nang naunawaan ng kanyang ikatlong anak ang tamang conclusion, unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa dati nitong seryosong mukha. Tama ka, sagot niya sa matatag na tinig. May isa sa inyo na kailangang pumunta roon at tumulong na alisin ang madidilim na ulap na namumuo sa lupaing iyon. Isa-isang tiningnan ng Grand Duke ang kanyang mga anak. Kaya sabihin ninyo sa akin, mayroon ba sa inyong handang humakbang at tumulong sa inyong panganay na kapatid na lutisin ang problemang ito? Sapat na ang tanong na iyon para lalong sumikip ang tensyon sa paligid ng mesa. Ang mabigat ng hangin ay tila lalo pang naging mahirap para sa lahat na huminga. Si Jordy, ang pangalawang batang Panginoon, ay kapansin-pansing nanigas nang marinig ang tungkol sa pagboboluntaryo. Nagkunot ang kanyang noo at naging hindi komportable ang kanyang ekspresyon habang lumaragasa sa kanyang isip ang napakaraming iniisip. Isang boluntaryo, maaaring mukhang marangal ang salitang iyon sa ibabaw, pero para kay Jordy, halos hindi talaga iyon maituturing na pagpipilian. Alam na alam niya kung anong klaseng sitwasyon ito. Wala sa kanila ang tunay na makakakuha ng kontrol sa pamumuno mula sa kanilang panganay na kapatid. Hindi habang hawak na ni Tristan ang pamumuno sa battlefield. Sa pinakamaganda nilang pagkakataon, ipapadala lamang sila roon bilang mga tauhang susuporta sa kanya, sapat para makatulong sa kanyang tabi pero walang tunay na kapangyarihan na makapagbabago sa sitwasyon. At kahit may magawa silang kahanga-hanga, malamang na mapupunta rin kay Tristan ang lahat ng kredito sa huli. Matapos pag-isipan ng lahat ng iyon, sa wakas ay nagtaas ng ulo si Jordy at nagsalita sa harap ng Grand Duke. Ama, kailangan ba talagang personal na humakbang ang isa sa amin? Wala pa sa amin ang nagkaroon ng sapat na karanasan sa battlefield. Sa halip na isabak namin ang aming mga sarili sa isang napakapanganib at hindi tiyak na sitwasyon. Sa tingin ko ay mas magiging efficient kung ipapadala na lamang natin ang ating mga kabalyero upang suportahan ang panganay na kapatid. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa nakababatang kapatid na nakaupo sa malapit, na parabang naghahanap ng kakampi. Ano sa tingin mo, bunso? Sa biglaang pressure, nagatubili ang fourth young master at kapansin-pansing nanigas ang kanyang katawan. Matapos ang maikling katahimikan, maingat siyang sumagot. Oo, ama. Kung tunay akong makakatulong, syempre gusto kong ako mismo ang humakbang. Pero sa tingin ko rin ay mas makatwiran ang mungkahi ng second brother. Ngunit bago pa maipagpatuloy ang pag-uusap, biglang sumingit si Lucian. Malamang ay imposible iyon. Nanatiling kalmado ang tinig ni Lucian habang ipinaliliwanag niya ang dahilan. Kung maglilipat tayo ng karagdagang mga sundalo mula rito sa ganitong oras, ang mga lord na nakapaligid sa Bornholm ang unang magre-react. At kung hindi tayo magiging maingat, maaari nilang isipin na ginagamit lang natin ang problema sa mga rebelde bilang dahilan para itago ang iba pa nating intensyon. Pagkarinig niyon, agad na kumunat ang noo ng fourth young master dahil sa halatang pagkadismaya. Malinaw na hindi niya nagustuhan ang ipinahihiwatig ng mga salita ni Lucian. Ibang intensyon, matalim niyang ulit, habang tumataas ang kanyang boses dahil sa hindi makapaniwala. Sinasabi mo bang iisipin talaga nila na ginagamit ng House Valdec ang mga rebelde bilang dahilan para salakayin ang kanilang mga teritoryo? Bawat salita niya ay puno ng iritasyon. Paano nila nagagawang pag-isipan ang House Valdec ng ganoong katawa-tawang bagay? Kahit magreklamo sila tungkol sa ganoong kaangal na hinala, hindi ba sapat na ang isang simpleng babala mula sa atin para patahimikin sila? Wala tayong dahilan para mag-ingat ng sobra sa mga taong tulad nila. Gayunpaman, hindi nawala ang composure ni Lucian.
Siyempre, mahinahon niyang sagot. Hindi naman lubusang mali ang sinasabi mo. Pero kailangan pa rin nating isaalang-alang ang bawat posibleng mangyari. Habang nagsasalita, bahagyang tumulim ang kanyang tingin. Paano kung ang kanyang kamahalan, ang emperador mismo, ay magkaroon ng ganoong hinala kahit sandali lamang? At higit pa roon, paano kung gamitin ng faction ng Marquis ang pagkakataong ito para baluktutin ang sitwasyon para sa sarili nilang kapakinabangan? Mabigat na bumagsak sa buong mesa ang mga salitang iyon at agad na dumilim ang kapaligiran. Dahan-daang tumango ang Grand Duke, malinaw na sumasang-ayon kay Lucian. Tama si Lucian, matatag niyang sinabi. Kahit matibay ang relasyon ng ating bahay sa Imperial Family, anumang malakihang paggalaw ng mga sundalo ay tiyak na magdudulot ng pagkabahala sa mga nakapaligid na kapangyarihan. At kung magpasya ang faction ng mga noble na gamitin ang sitwasyong ito bilang sandata laban sa atin, walang duda na may lalagay ang kanyang kamahalan sa isang napakahirap na posisyon. Pagkatapos ay pinag-cross ng Grand Duke ang kanyang mga kamay at isa-isang tiningnan ang kanyang mga anak gamit ang matalas niyang mga mata. Kaya ngayon, ano ang iminumungkahi ninyong gawin natin? Umalangaw-ngaw ang malalim niyang tinig sa dining hall, tahimik ngunit sapat ang bigat upang mapasunod ang buong silid. Sa kasalukuyang sitwasyon, imposible ang isang opisyal na military deployment. Pero kasabay nito, kailangan pa rin natin ng mga puwersang kayang kumilos agad sakaling may hindi inaasahang mangyari. Habang sinasabi iyon ng Grand Duke, bahagyang tumigas ang kanyang ekspresyon. Kailangan natin ng paraan para mapatatag ang rehiyon ng hindi nagdudulot ng hindi kailangang pangamba o nagpapataas ng tensyon sa mga kalapit na teritoryo. Sumunod ang katahimikan matapos niyang sabihin iyon. Ang tatlong batang Panginoon ay napaisip, bawat isa ay naghahanap ng sagot na karapat-dapat sa problemang kinakaharap nila. Sabihin ninyo sa akin ang inyong mga naiisip, utos ng Grand Duke. Habang naghahanap pa ng sagot ang iba, tahimik nang nakarating si Lucian sa kanyang sariling conclusion. Sa isip niya, iisa lamang ang solace yung tunay na akma sa sitwasyon. Kailangang matugunan ng mga puwersang kailangan nila ang ilang kondisyon ng sabay-sabay. Kailangan silang mga taong may tunay na karanasan sa pakikipaglaban, hindi mga sundalong protektado sa loob ng kampo na kahanga-hanga lamang kapag tinitingnan sa papel. Kailangan din silang mga taong handang kumilos anuman ang politika o personal na katapatan, basta katanggap-tanggap ang bayad at mga kondisyon. Higit sa lahat, kailangan nilang mga lokal na kabilang mismo sa rehiyong iyon. Kailangan nila ng armadong puwersang maaaring kumilos ng hindi nagdudulot ng hindi kailangang hinala, kontrobersya, o political backlash. At nang pagsamahin ni Lucian ang lahat ng kondisyong iyon, isa lamang ang grupong perpektong tumutugma sa lahat ng ito. Kailangan nating gamitin ang mga mersenaryo ng Bornholm. Habang sinasabi iyon ni Lucian, bahagyang sumikip ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng iba pa niyang mga iniisip. Kahit ang layunin lang natin ay pagsamasamahin ang mga suwail na grupong iyon sa ilalim ng iisang bandila, kakailanganin pa rin ang dugo ng House Valdec para maisiguro iyon. Ako na ang magboboluntaryo para sa posisyong iyon, Ama. Malinaw na umalangaw-ngaw ang tinig ni Lucian sa dining hall at, hindi tulad ng iba, wala ni Katie Ting na pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Kung tutuusin, para pa nga siyang nasasabik sa pagkakataong inilatag sa kanyang harapan. Tahimik na tiningnan ng Grand Duke ang kanyang ikatlong anak ng ilang sandali. Makalipas ang isang linggo, nagbago ang eksena patungo sa isang malaking barkong humahawi sa malamig na dagat habang patungo sa Bornholm. Humahagibis ang hangin sa deck, humahampas ang mga alon sa katawan ng barko, at tahimik na nakatayo si Lucian sa tabi ni Hugo habang nagpapatuloy ang kanilang mahabang paglalakbay. Kahit nasa barko at napapaligiran ng malamig na spray ng dagat, nanatiling malalim sa pag-iisip si Lucian. Ang tanging bagay na makakapagpakilo sa mga mersenaryo ay pera. Lubos niyang nauunawaan iyon, pero hindi kailanman sapat ang pera para tunay na mapasailalim ang mga taong tulad nila. Maaaring maakit ng mga barya ang mga mersenaryo, pero hindi nito magagarantiya ang kanilang katapatan. Isang bahagyang ngisi ang lumitaw sa labi ni Lucian habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala mula sa kasalukuyan niyang buhay at sa dati niyang buhay. Ang mga mersenaryo ay mga taong kayang baguhin ang kanilang mga salita sa sandaling kailanganin ito ng sitwasyon.
Kaya nilang itapon ang kontratang pinasok nila kahapon na para bang isa lamang itong biro na narinig nila ngayon. Iyon ang uri ng nilalang na tinatawag na mersenaryo. At mas nauunawaan ni Lucian ang ganoong klase ng pag-iisip kaysa sa karamihan ng mga noble. Tutal, minsan na rin siyang namuhay bilang isang mersenaryo, at kahit ganoon, kakaiba pa rin niyang hinahangaan ang paraan ng kanilang pag-iisip. Para sa mga mersenaryo, laging nauuna ang kaligtasan kaysa pride, katapatan, o reputasyon. Kung mawalan na ng pag-asa ang isang sitwasyon, hindi nila itinuturing na kaiyahiya ang pag-iwan kahit sa employer na mismong kumuha sa kanila. Sa mundo ng mga mersenaryo, ang ganoong malamig na desisyon ay madalas ituring na tamang instinct ng isang taong marunong mabuhay. Napadako ang tingin ni Lucian sa malayong abot tanaw. Siyempre, hindi na bago sa kanya ang mga mersenaryong may mahirap na personalidad. Ang pamamahala sa isang grupo ng mga mersenaryo mismo ang hindi tunay na problemang naghihintay sa Bornholm. Bahagyang sumikip ang kanyang mga mata. Iisa lamang ang tunay na dahilan kung bakit siya ipinadala ng kanyang ama hanggang dito. At nang pumasok sa isip niya ang bagay na iyon, malinaw na lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng isang partikular na lalaki. Ang first young master, si Tristan Valdec. Sa sandaling maisip ni Lucian ang kanyang panganay na kapatid, agad na kumunot ang kanyang ekspresyon dahil sa halatang pagkainis. Walang hiya talaga iyon. Wala man lang kakayahang umangkop. Sunod-sunod na bumalik sa kanyang isipan ang masasakit na alaala mula sa dati niyang buhay. Mula sa eksaktong disenyo ng mga uniforme ng mga gwardya hanggang sa eksaktong oras ng bawat break, si Tristan ay isang taong mahigpit na nagpapatupad ng bawat panuntunan ng walang anumang puwang para sa paglabag. Kahit ang pinakamaliit na paglabag ay sapat na para agad siyang magbigay ng disciplinary punishment. Ang pakikitungo sa kanya noon ay nakakapagod sa puntong hanggang ngayon ay napakalinaw pa rin sa alaala ni Lucian. Mahina siyang napabuntong hininga. Kung pagbabasehan ang personalidad ni Tristan, imposibleng kusang maupo ito at makipagnegosasyon sa mga mersenaryong gustong kumita mula sa krisis ng Empire. Pero kasabay nito, naiintindihan din ni Lucian ang panig ng mga mersenaryo. Lubos niyang nauunawaan ang kanilang mga pagpili, kasakiman, at timing. At imposibleng palampasin ng mga grupong mersenaryo ang ganitong pagkakataon kapag napansin nila kung paano umuusad ang sitwasyon. Isang mapanganib na battlefield, political instability, banta ng mga halimaw, at mga desperadong noble na handang magbayad ng napakalaking halaga para sa armadong suporta. Ang lahat ng bagay sa Bornholm ay eksaktong uri ng unos na aakit sa mga mersenaryo. Para sa mga mersenaryo, isa itong perpektong battlefield para pagkakitaan. At habang lalo itong iniisip ni Lucian, lalo siyang natutuwa. Sa huli, ang buong krisis na ito ay walang iba kundi isang napakalaking piging na sadyang inihain para sa kanya. Unti-unting lumawak ang kakaibang ngiti sa mukha ni Lucian. Matagal-tagal na rin pala mula nang magkaroon ako ng pagkakataong maipakita ng maayos kung ano ang kaya kong gawin. Nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata na puno ng matalim at sabik na liwanag. Hintayin ninyo ako, kayong mga walang hiyang mersenaryo. Si Hugo, na nakatayo sa kanyang tabi, ay tahimik na nakatitig sa kanyang young master na may malalim na pagkalito sa mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang napangiti ng ganoon si Lucian. Ano ba ang nangyari sa kanya bigla? Hindi nagtagal, tuluyan nang nakarating ang barko sa pantalan at bumagal bago tuluyang huminto sa pantalan. Pagkababa ni Lucian mula sa barko, isang pamilyar na figure ang naghihintay na sa kanya at agad siyang binati ng may wastong paggalang. Salamat, Sir Raymond, naging napaka-komportable ng biyahe namin papunta rito. Agad na nakilala ni Lucian ang lalaki. Ang nakatayo sa harap niya ay walang iba kundi ang kapitan ng Black Lions. Bahagyang tumanggo si Lucian bago nagsalita. Narinig kong ikaw mismo ang nagboluntaryong sumama sa misyong ito. Ngumiti ang kapitan ng may tahimik na kumpiyansa. Dahil tinanggap mo ang napakahalagang misyong ito, naisip kong kakailanganin mo ng escort na bagay sa ganitong gawain, sagot ni Sir Raymond. Pagkatapos, maayos niyang ipinagpatuloy ang kanyang ulat. Nauna nang nakarating dito ang mga kasamang-kasama mo noong huli mong misyon. Kasalukuyan silang nangangalap ng impormasyon at sinusuri ang sitwasyon sa lugar, kaya makikipagkita sila sa iyo mamaya sa itinakdang meeting point. Matapos ang maikling ulat, bahagyang yumuko si Sir Raymond at magalang na nagtanong.
Sa ngayon, nais mo bang dumiretso tayo sa First Young Master? Ngumiti ng bahagya si Lucian, na para bang iyon na talaga ang plano niya mula pa sa simula. Oo, sige. Ngunit bago pa sila makalakad ng ilang hakbang, biglang umalangaw-ngaw ang malalakas na sigawan mula sa kalapit na mga kalsada at natabunan nito ang ingay ng abalang pantalan. Mga bastardo mula sa Empire Liberation Alliance. Huwag silang pakawalan. Hulihin ninyo sila kahit ano pa ang mangyari. Isang grupo ng mga lalaki ang desperadong tumatakbo sa mga kalsada habang hinahabol sila ng mga armadong sundalo mula sa likuran. Sa isang iglap, kumalat ang pagkataranta sa buong lugar. Napasinghap ang mga sibilyan at dali-daling umalis sa daan habang mabilis na dumaan sa kanilang harapan ang habulan. Sa gitna ng mga tumatakas na rebelde, isang lalaki ang desperadong tumingin sa kanilang leader. Squad leader, sa ganitong bilis, mahuhuli nila tayo. Mananatili ako rito at pipigil sa kanila, kaya tumakas ka habang may pagkakataon ka pa. Ngunit agad siyang tinanggihan ng squad leader nang hindi man lang bumabagal ang kanyang takbo. Huwag kang magsalita ng ganoong kalokohan. Gaano katagal sa tingin mo makakatagal kalaban sa mga sundalo ng House Valdec ng mag-isa? Biglang napatingin ang dalawang lalaki sa kanilang harapan. Sa di kalayuan ay nakatayo ang isang batang lalaki na halatang nagmula sa isang marangal na pamilya at dalawang escort lamang ang kasama nito. Tinitigan siya ng isa sa mga tumatakas na lalaki at madilim na bamulong. May batang nasa unahan na mukhang isang noble. Papatayin natin ang mga escort niya at gagawin nating hostage ang batang iyon para magkaroon tayo ng oras. Kasabay ng kanyang desisyon, dumiretso ang kamay niya sa espada na nakasabit sa kanyang baywang. Hindi ako magkakamali kahit isang beses. Kasabay ng malamig niyang sambit, mabilis na binunot ng rebelde ang kanyang espada at ibinaba ang kanyang katawan bilang paghahanda sa pagsugod. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nakatayo na si Lucian sa harap niya. Napakalapit nito na parabang bigla na lamang siyang lumitaw mula sa kawalan. Ano? Nanlaki ang mga mata ng rebelde sa matinding gulat. Tinitigan siya ni Lucian ng may kalmadong ngiti bago muling magsalita na parabang nakikipagbiruan lamang. Bakit hindi mo ako isama sa kasiyahan? Kasabay nito, isang nakakatakot na bugzo ng kapangyarihan ang sumabog mula sa katawan ni Lucian at kumalat sa buong kalsada na parang isang hindi nakikitang bigat. Biglang natigilan ang mga rebelde dahil nanigas ang kanilang mga katawan sa sobrang bigat ng pressure na bumagsak sa kanila at halos hindi na sila makahinga. Pagkatapos ng isang iglap na iyon, patuloy na kumalat ang natitirang pressure sa paligid ng battlefield at gumapang sa hangin habang kalmadong nakatayo si Lucian sa harap nilang lahat. Tahimik na nakahawak ang kanyang espada sa kamay. Ngunit dahil sa katahimikan niya, mas lalo siyang nagmukhang mapanganib kaysa kung basta na lamang niya ito iwinawasiwas. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, isang lalaki sa likuran niya ang kinakabahang sumigaw. Team leader, sapat na ang panginginig sa kanyang boses para ipakita ang takot na unti-unti nang kumakapit sa kanya. Samantala, naunawaan na niya ang nakakatakot na katotohanan. Hindi ordinaryong bata si Lucian. Nang inig ang kanyang gulugod sa takot lalo na matapos niyang makitang napabagsak ng isang suntok lamang ang kanilang squad leader nang hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataong makarespond. At ang mas nakakatakot pa, ginawa iyon ni Lucian gamit lamang ang scabbard. Halimaw siya, lalong bumigat ang hangin sa paligid nila habang unti-unting pumapasok sa isip ng lahat ang tunay na lawak ng napakalaking kapangyarihan ni Lucian. Samantala, tahimik na ibinaba ni Lucian ang kanyang tingin sa kanyang espada habang ramdam niya ang napakalaking kapangyarihang dumadaloy sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Unti-unting nabuo ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi habang mahina siyang bamulong sa sarili. So ganito pala ang pakiramdam. Unti-unting tumulim ang kanyang mga mata habang patuloy niyang sinusundan ang kakaibang sensasyong iyon. Eksaktong sumusunod ang katawan ko sa gusto kong gawin. Ang puso kong tuluyan ng gumaling ay nag-aapoy ng kasing lakas ng isang bulkan. At bilang tugon, kumalat ang mana sa buong katawan niya at damaloy sa bawat bahagi nito habang pinakawalan ang kapangyarihang hindi may kukumpara sa dati niyang lakas. Patuloy na tumataas ang pressure sa paligid ni Lucian sa bawat lumilipas na segundo. Para bang walang katapusan ang mana na umaapaw mula sa kanyang katawan at ginagawa nitong nakakatakot ang mismong presensya niya.
Kaagad pagkatapos nito, nagsimulang umatras ang dalawang natitirang lalaki dahil sa takot habang dali-dali nilang binubunot ang kanilang mga espada. Kahit sinubukan nilang ihanda ang kanilang sarili para sa laban, imposibleng maitago ang takot sa kanilang mga mata. Nanginginig ng matindi ang kanilang mga kamay kaya pati ang kanilang mga espada ay nanginginig sa hangin, at hindi nila maunawaan kung paano nila haharapin ang isang tulad ni Lucian. Nang makita ang kanilang takot, dahan-dahang itinaas ni Lucian ang kanyang tingin sa kanila at mahinahon ngunit makapangyarihang nagtanong, hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ang sitwasyon? Sa mismong sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, isang napakalakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Naging napakabigat ng hangin dahil sa pressure ng kanyang presensya at halos hindi na makahinga ang lahat ng nasa paligid. Tuluyang nilamon ng takot ang dalawang lalaki habang diretso silang tinitigan ni Lucian at malamig na sinabi, wala nang susunod na babala. Patuloy silang dinudurog ng nakakatakot na pressure ni Lucian, at ang malamig niyang tingin pa lamang ay sapat na upang tuluyang wasakin ang natitira nilang fighting spirit. Pagkatapos, sa mahinahong tinig na puno ng ganap na awtoridad, iniutos niya, lumuhod kayong lahat. Sa sandaling umalangaw-ngaw sa kalsada ang utos ni Lucian, agad na ibinagsak ng dalawang lalaki ang kanilang mga espada sa lupa at hindi nang ahas na mag-atubili kahit isang segundo. Malakas na umalangaw-ngaw sa nakakasakal na katahimikan ang matinis na tunog ng mga sandatang tumama sa lupa. Ibinaba ng isa sa mga lalaki ang kanyang ulo habang marahas na nanginginig at desperadong nag-isip. Hindi namin kayang kalabanin ang taong ito kahit isang sandali. Para sa kapakanan ng aming dakilang layunin, kailangan muna naming mabuhay. Tuluyan na silang nilamon ng takot sa kamatayan at wala nang natira sa kanila kundi matinding desperasyon. Makalipas ang ilang tensyonadong sandali, sa wakas ay nagsalita ang team leader habang bakas sa kanyang mukha ang pagkatalo. Sumusuko kami, makikipagtulungan kami, kaya pakiusap, patawarin ninyo kami. Punong-puno ng takot ang kanyang boses habang patuloy siyang nagsusumamo gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Maawa kayo. Kahit alang-alang na lamang sa aming mga inosenteng anak. Pagkasabi niya nito, lalo pang tumahimik ang paligid. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Lucian ang mga lalaking sumuko. Maingat niyang sinusuri ang bawat kilos nila at bawat emosyon na pilit nilang itinatago. Kahit matapos silang sumuko, nararamdaman pa rin ang killing intent na lumalabas mula sa kanilang mga katawan. Hindi nawala ang galit at puot na matagal nang nakabaon sa kanilang mga puso. Dahan-daang napunta ang tingin ni Lucian sa mga batang nasa paligid at tahimik niyang napansin ang galit na nag-aapoy sa kanilang mga mata. Punong-puno ng sama ng loob ang kanilang mga titig, at nag-iwan iyon ng mapait na pakiramdam sa puso ni Lucian. Ito ang dahilan kung bakit palaging napakalupit ng digmaan. Walang tunay na pride o saya sa isang tagumpay kapag ang puot ay ipinapasa lamang mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Walang ibang sinabi si Lucian habang mahinahon niyang ibinalik ang kanyang espada sa tamang posisyon. Pagkatapos, direkta niyang tiningnan ang mga lalaking sumuko at matatag na sinabi, hanggat lubos kayong makikipagtulungan, sisiguraduhin kong formal kayong hahatulan sa korte ng batas. Kaya huwag kayong gagawa ng anumang katangahan maliban na lamang kung gusto ninyong. Lumala pa ang sitwasyon. Taglay ng kanyang mga salita ang parehong awtoridad at babala. Malinaw na wala siyang balak na gumawa ng walang saysay na kalupitan, ngunit hinding-hindi niya palalampasan ang pagtataksil. Di nagtagal, nagsimulang lumapit mula sa iba't ibang direksyon ang mga Imperial soldier upang hulihin ang mga rebeldeng sumuko. Napuno ng tunog ng mga baluti, yabag, at sandata ang kalsada habang isa-isang pinaligiran ng mga sundalo ang mga lalaki at isinara ang bawat posibleng daanan ng pagtakas. Kasabay nito, isang armadong lalaki ang bumaba mula sa kanyang kabayo at dahan-dahang naglakad patungo sa lugar. Ang presensya pa lamang niya ay nagtataglay na ng dignidad at awtoridad ng imperyo. Habang nakatingin sa mga nahuling rebelde, nagsalita siya sa isang mahigpit at matatag na tinig. Bilang mga mamamayan ng imperyo, nararapat lamang na kayo ay hatulan alinsunod sa wastong proseso. Karapatan ninyong hilingin iyon anuman ang inyong katayuan, at isa ito sa mismong mga pundasyong sumusuporta sa imperyo. Sa maikling sandali, para bang tunay niyang balak bigyan ang mga rebelde ng patas na paghatol at hustisya. Ngunit di nagtagal ay naging mas malamig ang kanyang ekspresyon habang ipinagpatuloy niya ang kanyang mga salita.
Ngunit iba ang mga lalaking ito. Biglang bumigat muli ang atmosphere. Pagkatapos, buong paninindigan niyang idineklara, sa sandaling itinutok nila ang kanilang mga espada laban sa imperyo, wala na silang iba pang pangalan kundi mga rebelde. Iisa lamang ang hatol, execution para sa kanilang lahat. Ang lalaking nagbitaw ng malupit na hatol na iyon ay tuluyang nakilala bilang walang iba kundi si Tristan Valdec, ang first young master ng House Valdec. Sa sandaling umalangaw-ngaw sa battlefield ang walang awang hatol ni Tristan, tuluyang nilamon ng matinding galit ang rebel captain na ilang sandali pa lamang ang nakalipas ay sumuko. Nanigas ang kanyang katawan at ang huling bakas ng takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng nag-aapoy na puot. Marahas na nagbago ang kanyang mukha habang bigla siyang umikot at inilabas ang isang nakatagong kutsilyo na matagal niyang itinago hanggang sa sandaling iyon. Kumislap ang talam sa kanyang kamay at malinaw nitong ipinakita na hindi kailanman naging taos-puso ang kanyang pagsuko. Habang nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata, sumugod siya pasulong at buong lakas na sumigaw. Sa anong awtoridad ninyo kami hinahatulan, mga bastardo? Hindi ba ang mismong imperyo ninyo ang nagsamantala sa amin at yamurak sa amin mula pa sa simula? Lahat ng sama ng loob, sakit, at kahihiyang matagal niyang kinimkim ay sabay-sabay na sumabog mula sa kanyang tinig sa iisang hininga. Ngunit kahit bumuhos sa kanya ang matinding puot na iyon, nanatiling ganap na hindi gumagalaw si Tristan Valdec, kalmado at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Tila walang kahit isang salita mula sa rebelde ang nakarating sa puso ni Tristan. Hindi man lang nagbago ang malamig niyang ekspresyon, na para bang matagal nang napagdesisyonan ang kapalaran ng lalaki bago pa man ito itaas ang kutsilyo. Pagkatapos, sa sumunod na sandali, sa wakas ay kumilos si Tristan. Napakabilis at eksakto ng kanyang atake kaya halos hindi ito nasundan ng mata. Isang brutal na hiwa ang dumaan sa hangin, at sa sumunod na sandali ay kumalat ang dugo sa battlefield na parang isang marahas na pagsabog. Sa maikling sandali, tuluyang binalot ng nakamamatay na katahimikan ang buong lugar. Pagkatapos, bumagsak ng malakas sa lupa ang katawan ng rebel leader. Malalalim na sugat ang bomb alot sa kanyang buong katawan, malinaw na ipinapakitang agad siyang pinatay ni Tristan bago pa man siya nakapagbigay ng kahit kaunting paglaban. Nang makita ng dalawang natitirang rebelde na ganoon kalupit na bumagsak ang kanilang squad leader, tuluyang nilamon sila ng takot. Namutla ang kanilang mga mukha at desperado silang napasigaw. Squad leader, ngunit bago pa sila makatakbo patungo sa kanya, agad kumilos ang mga nakapaligid na sundalo at marahas na idiniin ang kanilang mga ulo sa lupa habang pinipigilan sila roon. Kumalat ang nakakasakal na katahimikan sa lugar, punong-puno ng takot at amoy ng dugo. Pagkatapos nito, dahan-daw ang naglakad si Tristan patungo sa kanyang nakababatang kapatid na si Lucian, kalmado at pantay ang bawat hakbang. Huminto siya sa harap ni Lucian at malamig na nagsalita. Lucian, tiyaking malinaw mong iuukit ito sa iyong isipan. Ito ang pamantayang kailangan nating panindigan, at ito ang ating prinsipyo. Taglay ng kanyang mga salita ang mahigpit na ideolohiya ng mismong imperyo at wala itong iniwang puwang para sa pag-aalinlangan o awa sa sinumang itinuring na kaaway. Ngunit hindi man lang natuwa si Lucian. Kumunot ang kanyang ekspresyon dahil sa pagkailang at hindi pagsang-ayon, na para bang hindi niya kayang lubusang tanggapin ang malupit na prinsipyong pilit ipinapasa sa kanya ni Tristan. Di nagtagal, lumipat ang eksena sa napakalaking kuta na nakatayo sa gitna ng rehiyon, ang kahangahangang Bornholm Fortress. Sa loob ng mga pader ng fortress, tensyonado, magulo, at napakabigat ng atmosphere na tila dumidiin sa lahat ng naroon. Patuloy na gumagalaw ang mga sundalo sa buong lugar at nagmamadali mula sa isang post patungo sa isa pa, habang ang mga mamamayan sa paligid ay mukhang pagod at balisa. Malinaw sa kanilang mga pagod na mukha na kumalat na ang takot sa buong teritoryo. Sa gitna ng tensyonadong atmosphere na iyon, tahimik na nakatayo mag-isa si Lucian habang malalim na nag-iisip. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang sunod-sunod na tanong ang bumabalik sa kanyang isip. Habang iniisip ang mga nangyari kanina, tahimik niyang inulit ang isang pangalan. Tristan Valdec. Isa-isang nagsimulang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Matigas ang ulo ni Tristan maging sa nakaraang buhay ni Lucian, ngunit hindi pa niya kailanman nakita itong kumilos ng ganoon kat hindi ang karahasan. Ang Tristan na naaalala niya ay mahigpit,
hindi marunong magbigay daan, at hindi nakikipagkompromiso. Ngunit ang kalupitang ipinakita nito ngayong araw ay higit pa sa anumang nakita ni Lucian noon. Habang patuloy na nag-iipon ang mga kaisipang iyon, lalo pang dumilim ang ekspresyon ni Lucian. Ngayong naiisip niya, wala siyang kahit anong alaala tungkol sa Bornholm mula sa kanyang nakaraang buhay. Kahit aktibo siyang naglilingkod noong mismong panahong ito, agad siyang nakaramdam ng matinding pagkabalisa ng mapagtanto iyon. Imposibleng hindi niya malalaman kung nangyari noon ang isang insidenteng ganito kalaki. Kaya bakit wala siyang kahit anong alaala tungkol dito? Habang mas iniisip ito ni Lucian, lalo namang nagmumukhang kainahinala ang lahat, na parabang may mahalagang bahagi ng kasaysayan na tuluyang binura mula sa kanyang mga alaala. Habang maingat na inoobserbahan ang fortress at lahat ng nangyayari sa paligid, mahinahong nagsimulang suriin ni Lucian ang sitwasyon. Malinaw na napakasama ng atmosphere dito. Dahil laganap ang Empire Liberation Alliance at lubog sa pagkabalisa ang mga mamamayan ng teritoryo, mukhang mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa ipinahiwatig ng ulat. Patuloy na sinuyod ng matalas na mga mata ni Lucian ang paligid at napansin ang kakaunting guard posts at ang hindi mapakilang kilos ng mga sundalo. Pagkatapos, tahimik niyang idinagdag na higit pa ito sa simpleng kakulangan ng manpower. Halos walang laman ang security perimeter, hindi ba? Para sa isang fortress na humaharap sa ganitong kalaking krisis, mapanganib na lantad ang mga depensa nito. Dahil kakaunti ang mga sundalong nagbabantay sa mahahalagang lugar, naging napakadaling mapasok ang buong fortress, na parabang halos hindi na nito kayang panatilihin ang sarili nitong depensa. Narinig ni Tristan ang obserbasyon ni Lucian at mahinahon ngunit seryosong sumagot. Tama ka. Hindi niya sinubukang itago kung gaano nakasama ang sitwasyon. Kabilang sa isang standoff laban sa main force ng mga rebelde ang karamihan sa aming pangunahing puwersa. Malaki na ang ipinadalang lakas ng imperyo sa ibang lugar kaya labis na hamina ang Bornholm. Ipinagpatuloy ni Tristan na halos sapat na lamang ang mga natitirang tropa rito upang mapanatili ang public order. Napakalaking pressure ang pasa ng mga sundalong naiwan dito at lalo lamang nahihirapang panatilihing stable ang teritoryo sa bawat lumilipas na araw. Pagkatapos, ibinunyag ni Tristan ang isa pang malaking problemang nagpapabigat sa kanila. Iyan ang dahilan kung bakit kumuha kami ng mga mercenary para punan ang kakulangan. Ngunit habang sinasabi iyon, lalo pang lumamig ang kanyang ekspresyon. Ngunit binabaliwala nila ang mga kontratang una nilang napagkasunduan. Malinaw na sinasamantala ng mga mersenaryo ang krisis para maging gaaman at oportunista. Bahagyang sumikip ang mga mata ni Tristan bago siya malamig na nagsalita. Gusto nilang samantalahin ang panganib na kinakaharap ng imperyo para mapuno ang sarili nilang bulsa. Matapos marinig ang paliwanag ni Tristan, tahimik na muling nag-isip si Lucian. Kalma pa rin ang kanyang mukha, pero sa loob-loob niya ay naunawaan na niya ang tunay na problema sa sitwasyon. Isa lamang itong loika ng mga maharlika, naisip niya. Hinding-hindi uubra ang ganoong paraan ng pag-iisip sa mga mersenaryo. Hindi tulad ng mga maharlikang nagmamalasakit sa dangal, awtoridad, reputasyon, at katapatan, ang pangunahing iniisip ng mga mersenaryo ay tubo at kaligtasan. Para sa kanila, ang digmaan ay isa lamang oportunidad para kumita. Dahan-daang humarap si Lucian kay Tristan at mahinahong sinabi ang kanyang conclusion. Para sa kanila, malamang ay isa lamang itong pagkakataon para kumita ng malaki, lalo na dahil hindi nila alam na wala kang balak makipagnegosasyon muli sa kanila. Kuya, at least, hindi habang ako ang namumuno rito. Nanatiling malamig, matatag, at hindi matitinag ang kanyang tono. Kahit nasa gitna sila ng isang krisis, wala pa ring balak si Tristan na ikompromiso ang awtoridad ng imperyo para lamang pagbigyan ang mga gaaman na mersenaryo. Matapos sabihin iyon, diretso siyang tumingin kay Lucian at prangkahang nagsalita. Kahit sa ganitong sitwasyon, wala rin akong gaanong inaasahan mula sa iyo. Direkta at malamig ang kanyang mga salita, malinaw na hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan ang kakayahan ni Lucian. Ipinagpatuloy ni Tristan sa praktikal na tono na malamang ay napilitan lamang si Lucian na pumunta rito. Para sa kanya, malinaw na naparito lamang si Lucian dahil sa utos ng kanilang ama o dahil sa isang pampulitikang kasunduan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tristan ang papel na inaasahan niyang gagampanan ni Lucian.
Bantayan mo lang ang mga mersenaryo at pigilan silang tumakas kapag lumala ang sitwasyon. Sapat nang magulo ang kalagayan ng imperyo. At kung iiwan sila ng mga mersenaryo sa gitna ng labanan, maaaring tuluyang bumagsak sa kaguluhan ng kuta. Dagdag pa ni Tristan, hanggat may lalagay si Lucian bilang nominal na pinuno, hindi basta-basta makakakilos ng padalos-dalos ang mga mersenaryo. Iyon lang ang inaasahan niya kay Lucian. Sa madaling salita, halos simboliko lamang ang halaga ni Lucian. Nakikita lamang siya ni Tristan bilang isang awtoridad na maaaring gamitin ang kanyang pangalan para pigilan ang mga mersenaryo. Ngunit matapos marinig ang lahat ng iyon, kalmadong sinalubong ni Lucian ang tingin ng kanyang nakatatandang kapatid at sumagot. May mali kang pagkakaintindi tungkol sa isang bagay. Kuya, bahagyang sumikip ang mga mata ni Tristan. Mali, sumagot si Lucian nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Una sa lahat, hindi ako pinilit na pumunta rito. Ako mismo ang nagboluntaryong pumunta. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, nagbago ang tensyon sa pagitan ng dalawang magkapatid dahil wala ni Katie Ting na pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ipinagpatuloy ni Lucian ang kanyang sinabi. Pangalawa, alam ko kung paano lulutasin ang sitwasyong ito. Kasabay nito, inilabas niya ang isang opisyal na liham at iniabot ito kay Tristan. Taglay ng dokumento ang awtoridad na hindi maaaring questionin. Diretsyong tumingin si Lucian kay Tristan at sinabi na dahil ipinagkatiwala sa kanya ng kanilang ama ang buong awtoridad sa mga mersenaryo, mula sa sandaling ito, lahat ng negosasyon at pamamahala na may kinalaman sa kanila ay nasa ilalim na ng kanyang jurisdiction. Malinaw sa kanyang kalmadong kumpiyansa na matagal na niyang pinaghandaan ang lahat ng ito. Pagkatapos, buong katiyakang nagtapos si Lucian. Kaya huwag ka nang mag-alala. Agad na nagbago ang eksena, at naging tahimik at nakatuon ang isip ni Lucian. Matalas at determinado ang kanyang mga mata habang isang matibay na kaisipan ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Dahil siguradong lulutasin ko ito. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa isang ganap na ibang lugar kung saan nagtipon ang isang malaking grupo ng mga mersenaryo at masayang nagdiriwang sa gabi. Nakalatag sa paligid ang pagkain at mga inumin, habang lalong nagiging masaya at magulo ang atmosfera sa bawat lumilipas na sandali dahil sa tawanan at lasing na sigawan. Sa gitna ng pagtitipon, itinaas ng isang mersenaryong mapula ang buhok ang kanyang kapata at sumigaw na kumain at uminom ang lahat hanggat gusto nila dahil malaki ang makukuha nilang pera mula sa isang maharlikang Panginoon. Pagkasabi niya nito, sabay-sabay na nagtawanan at nagsigawan ang mga mersenaryo sa paligid. Paulit-ulit nilang itinaas ang kanilang mga kapata habang sumisigaw. Mabuhay ang kapitan! Mabuhay ang kapitan! Umalangaw-ngaw ang kanilang mga boses sa buong gabi habang walang anumang pag-aalala silang nagdiriwang. Sa gitna ng kasiyahan, tumingin ang isang mersenaryong berde ang buhok sa kapitan na may halatang paghanga sa kanyang mga mata. Halos hindi niya maitago kung gaano siya humanga. Malawak ang kanyang ngiting sinabi, "Kapitan, talagang kahanga-hanga ka. May lakas ka ng loob na gawin ito laban sa House Valdec. Malamang, walang ibang tao sa buong imperyo ang makakagawa nito." Para sa kanya, halos walang sino man ang maglalakas loob na hayagang hamanin ang isang napakalakas na marangal na pamilya. Ngunit tinatrato ng kanilang kapitan ang buong sitwasyon na para bang wala lamang itong halaga. Matapos marinig ang papuri, mahinahong ibinaba ng kapitan ang hawak niyang kapata at sumagot ng may kumpiyansang ibang-iba sa lahat ng nasa paligid niya. Dahil hindi naman tayo ang pinagpapawisan dito. Ang mga nakatataas na ang nasa bingit ng sagupaan laban sa Empire Liberation Alliance. At bukod pa roon, kakaiba rin ang galaw ng mga demonic beast nitong mga nakaraang araw. Para sa mga mersenaryong katulad natin, dumating na ang isang pambihirang panahon ng kasaganaan. Taglay ng kanyang boses ang lubos na kumpiyansa. Napipisil ang imperyo ng mga problema mula sa iba't ibang panig, kaya naman mas mahalaga ngayon ang mga grupo ng mersenaryo kaysa dati. Kailangan ng mga maharlika ang dagdag na tauhan, at alam na alam ng mga mersenaryo kung gaano kalaking bentahe ang ibinibigay nito sa kanila. Mabilis na naunawaan ng mersenaryong berde ang buhok ang ibig sabihin ng kapitan. Yumuko siya ng kaunti habang interesado itong nagtanong, ibig sabihin, kailangan lang nating magtiis hanggang sa hindi na nila kayang maghintay. Agad na nagbago ang ekspresyon ng kapitan at naging kontento ang kanyang ngiti, na para bang sa wakas ay naunawaan na ng lalaki ang buong plano.
Tumanggaw siya ng may kumpiyansa at sumagot, tama. Kapag dumating na sila na may dalang mga bungkus ng pera, saka natin dahan daw ang bubuksan ang pinto para sa kanila. Nakipag-ugnayan na rin ako sa iba pang grupo ng mga mersenaryo rito sa lugar. Kaya mula ngayon, panahon na lang ang kailangan natin. Malinaw sa kumpiyansa ng kanyang boses na para sa kanya, eksaktong umaayon sa plano ang lahat. Nagkaroon na ng pagkakaunawaan ang mga grupo ng mersenaryo sa isa't isa, at ang kailangan na lamang nilang gawin ay maghintay hanggang sa maging sapat ang desperasyon ng mga maharlika para tanggapin ang kanilang mga hinihingi. Ngunit sa labas ng pasukan, may dalawang tahimik na figure nang nakatayo sa dilim. Bahagya lamang silang naaabot ng liwanag mula sa siga, kaya malabong anyo at mahahabang anino lamang ang makikita mula sa malayo. Ang dalawang figurang iyon ay walang iba kundi si Lucian at ang kapitan ng Black Lions. Biglang tila may napansin na kakaiba ang mersenaryong berde ang buhok. Napunta ang kanyang tingin sa pasukan, at bago pa man siya makapagsalita, umalangaw sa maingay na pagtitipon ng mabagal at sinasadyang palekpak. Agad na nagsimulang mawala ang masayang atmosfera sa kampo, at ilang mersenaryo ang napalingon sa pinagmulan ng tunog. Sumimangot ang isa sa kanila at bahagyang sumikip ang mga mata habang bumubulong, anong problema ng baliw na bastardo na iyon? May ilang lalaking hindi ko pa nakikita sa may pinto. Ang biglaang pagdating ng mga estranghero ay agad nagpakaba sa lahat. Ngunit bago pa man makakilos ng maayos ang mga mersenaryo, kalmadong humakbang pasulong ang bagong dating at binaliwala ang mga kaina-hinalang matang nakatutok sa kanya mula sa bawat direksyon. Natural na pumasok si Lucian sa pagtitipon na para bang pagmamay-ari na niya ang lugar. Nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon habang diretsyo niyang itinuon ang kanyang tingin sa kapitan ng mga mersenaryo. Pagkatapos, sa isang mahinahong tono na halos parang humahanga, nagsalita si Lucian. Kahit sa itsura mo, mukhang may talento ka talaga sa ganitong bagay. Kung ako ang kapitan ng mga mersenaryo, malamang ay ganoon din ang gagawin ko. Ang sinumang namumuno sa isang grupo ay dapat marunong sumunggab sa pagkakataon sa sandaling lumitaw ito. Pero hanggang bago lamang iyon sa formal na pagkakasara ng kontrata. Habang sinasabi iyon, huminto si Lucian mismo sa harap ng kapitan at tumayo roon ng walang kahit kititing na takot. Sa unang tingin, parang papuri ang kanyang mga salita, ngunit naramdaman ng bawat mersenaryong naroon ang matalim na banta na nakatago sa ilalim nito. Hindi inalis ni Lucian ang kanyang tingin sa kapitan kahit isang sandali. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa parehong matatag na tono. Kapag natanggap mo na ang pera, dapat kahit papaano ay magkunwari kang nagtatrabaho. Red Blades Van. Sa sandaling binigkas ni Lucian ang pangalang iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ng kapitan. Naglaho ang nakaka-relax na ekspresyong kanina ay nasa kanyang mukha. Sandali siyang natigilan bago napalitan ng mas seryosong ekspresyon ang dating saya. Tila biglang sumikip ang hangin sa paligid. Agad na humigpit ang hawak ng ibang mga mersenaryo sa kanilang mga sandata. Isa-isang tahimik na inihanda ang mga espada, palakol, at sibat habang naghahanda sakaling sumiklab ang labanan anumang oras. Tuluyang nawala ang masayang atmosfera na bomb-alot sa kampo ilang sandali lamang ang nakalipas. Napalitan ito ng tensyonadong katahimikan na sobrang talam at marupok na parabang sisibog sa kahit pinakamaliit na mitya. Ngunit sa halip na magalit, biglang ngumiti ang kapitan. Lalong lumawak ang kanyang ngisi na parabang naging nakakatawa para sa kanya ang pagdating ni Lucian. Humarap siya sa kanyang mga tauhan, ibinuka ang dalawang braso, at sumigaw. Lahat kayo, magbigay galang. Mukhang nagdala sa atin ang House Valdak ng mga bungkus ng pera. Salamat, marangal na Panginoon. Punong-puno ng pangungutya ang kanyang boses, at agad na naunawaan ng mga mersenaryo ang ibig niyang sabihin bago sila sabay-sabay na nagtawanan. Nagpatuloy ang kapitan na may mapanuyang ngiti. Salamat sa iyo, makakakain tayo ng maayos ngayong gabi. Kung sana ay mas marami pang maharlikang Panginoon na katulad mo, magiging napakaganda ng buhay. Sa buong panahon ng kanyang pangungutya, nanatiling ganap na kalmado si Lucian. Hindi siya sumingit at hindi rin nagpakita ng kahit katiting na reaksyon sa mga panlalait na ibinabato sa kanya. Sa halip, tahimik lamang siyang nakatayo roon at nakikinig habang maingat na inoobserbahan ang kapitan at ang mga mersenaryong nakapaligid dito. Lalo lamang pinabigat ng kalmadong kilos ni Lucian ang atmosfera,
na para bang mahinahon lamang siyang naghihintay ng perpektong sandali para kumilos. Samantala, nanatili ang mapanuksong ngiti sa mukha ng kapitan habang kumikilos na para bang tinatanggap niya ang isang marangal na panauhin sa halip na kaharap ang taong sinubukan niyang lokohin. Pagkatapos ay casual na muling nagsalita ang kapitan. Mahaba-habang usapan ito, kaya bakit hindi ka muna uminom? Mukhang pala kaibigan ang kanyang tono sa ibabaw, ngunit ramdam ng lahat ang puot na nakatago sa ilalim nito. Ang masayang inuman ay tuluyan ng naging isang direktang paghaharap. Nanatiling nakapako ang ngiti ng kapitan habang ipinagpatuloy niya ang pag-uusap na para bang siya ang lubos na makatwiran. Kung may hindi pagkakaunawaan, hindi ba dapat natin itong ayusin? Matagal na akong sabik na sabik sa pagdating mo. Magalang sa ibabaw ang kanyang mga salita, ngunit imposibleng hindi mapansin ang pangungutyang nakatago sa kanyang tono. Malinaw na wala siyang balak seryosohin si Lucian. Ngunit walang bakas ng pagkairita si Lucian. Nanatiling kalmado at matatag ang kanyang ekspresyon habang malinaw siyang sumagot. Isang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng House Valdec at ninyo. Isa lamang ang kontrata sa pagitan natin, kaya wala dapat maging komplikasyon, lalo na't natanggap na ninyo ang kalahati ng paunang bayad. Direkta ang kanyang sagot at wala itong iniwang puwang para sa mga dahilan. Para kay Lucian, hindi ito tungkol sa nasaktang damdamin o isang hindi malinaw na alitan. Isa lamang itong kasunduan sa negosyo na kusang tinanggap ng mga mersenaryo, ngunit tumanggi silang tuparin. Matapos marinig iyon, mapanuyang tumawa ang kapitan at sumandal sa kanyang upuan. May mapang-dismiss na ekspresyon sa mukha habang sumagot siya. Ang tawag mo roon ay pera. Akala ko limos lang iyon para sa mga hamak na ordinaryong mamamayan, dahil napakaliit naman para sa isang mapanganib na misyon tulad ng pakikipaglaban sa mga rebelde. Pagkasabi niya nito, malakas na nagtawanan ang lahat sa paligid. Agad na nakisabay ang kanyang mga tauhan at itinuring ang paunang bayad na parang isa lamang itong biro. Patuloy na kinutya ng kapitan ang halaga ng pera bago nagdagdag. Hindi ba dapat kahit papaano ay sapat man lang iyon para sa pagkain namin? Lalo pang lumakas ang tawanan ng mga mersenaryo. Pagkatapos ay humarap ang kapitan sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan at may ngising nagtanong. Hindi ba ganoon, Vice Captain? Walang pag-aalinlangang nakisabay ang mersenaryong berde ang buhok. Dramatisado siyang tumango bago sumagot. Tama, Kapitan Sven. Sa liit ng perang iyon, hindi ko man lang kayang pakainin ang matanda kong ina sa bahay. Muli itong nagdulot ng malakas na tawanan mula sa mga mersenaryong nagtipon. Para sa kanila, naging isang uri na lamang ng libangan ng buong negosasyong ito. Nang tuluyang hamupa ang tawanan, muling nagsalita si Kapitan Sven. Bahagyang naging mas mahinahon ang kanyang tono, ngunit kitang-kita pa rin ang kasakiman na nakatago sa kanyang mga salita. Gayunpaman, bilang mga mamamayan ng imperyo, hindi rin naman namin maaaring tuluyang balewalain ang bagay na ito. Hindi ba mas mabuti para sa lahat kung kapwa tayo makikinabang? Maghinay-hinay ka lang, young master. Ngayon ay ganap ng malinaw ang tunay niyang intensyon. Wala siyang interes na tuparin ang orihinal na kasunduan. Sa halip, sinusubukan niyang samantalahin ang desperadong sitwasyon na dulot ng nagpapatuloy na labanan at pilitin ng House Valdec na magbayad ng mas malaking halaga. Tahimik na pinagmasdan ni Lucian ng ilang sandali ang kapitan at ang mga mersenaryong nakapaligid sa kanya. Malinaw ang kanilang kay-abangan, kumpiyansa, at lantad na pangungutya sa kontrata. Pagkatapos, nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting galit, mahinahong kinuha ni Lucian mula sa kanyang mga gamit ang isang mabigat na supot na puno ng pera. Agad na napunta ang atensyon ng lahat sa kampo sa supot. Hawak iyon ni Lucian habang diretso siyang tumingin kay Kapitan Sven at nagsalita. Kung ganoon, hindi na kailangang paligoy-ligoy pa. Ang mga problemang kayang lutisin ng pera ang pinakamadaling ayusin. Pagkasabi niya nito, casual na ibinuka ni Lucian ang kanyang mga daliri at hinayaang mahulog ang isang barya mula sa kanyang kamay. Klang! Malinaw na umalangaw ang matinis na tunog ng metal nang tumama ito sa lupa. Agad na napatingin dito si Kapitan Sven at lahat ng kanyang mga tauhan. Nakapako ang kanilang mga mata sa barya, at unti-unting nawala ang mapanuyang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ang kampo na kanina lamang ay puno ng tawanan at pangungutya ay biglang naging kakaibang tahimik. Kalmadong tumingin si Lucian sa kanila at nagsalita.
Kapitan, hindi ba ito isang Willem, ang Great Birth Commemorative Coin? Ang isang ganito ay dapat nagkakahalaga ng mahigit daan-daang gold coin. Talaga bang makukuntento ka sa ganoon lamang? Nanatiling kalmado at maayos ang kanyang boses, na para bang ordinaryong bagay lamang ang kanyang pinag-uusapan. Ngunit agad na nagbago ang epekto nito. Hindi makapaniwalang tinitigan ng mga mersenaryo ang barya. Bago pa man makasagot ang sinuman, casual na naghulog si Lucian ng isa pang barya sa lupa. Pagkatapos ay isa pa, isa-isa, nahulog ang mga napakahalagang barya. Bawat matinis na klang ng mga ito ay tumatama sa katahimikan na parang martilyong dumadagok sa puso ng mga mersenaryo. Habang nagkalat ang mga barya sa lupa, nagpatuloy si Lucian sa parehong kalmadong tono. Dapat tiyakin mong sapat ang kabayaran para sa buhay ninyo. Sa ibabaw, mukhang lubos na makatwiran ang kanyang mga salita. Ngunit kapag isinama sa tanawin ng napakahahalagang baryang nagkalat sa lupa, naging tukso itong halos imposibleng labanan. Pinanood ni Kapitan Sven ang nangyayari, at halos agad na nagbago ang kanyang iniisip. Ang kumpiyansa at kay-abangan na ipinapakita niya kanina ay nagsimulang gumuho sa bigat ng purong kasakiman. Sa isip niya, hindi niya maiwasang isipin na napakadaling pagsamantalahan ng batang maharlikang ito. Sa ganoong kalaking pera, maaari silang mamuhay ng mas komportable pa kaysa sa Panginoon ng isang maliit na kastilyo. Ang napakalaking yaman na basta-basta lamang ibinabagsak sa lupa ay higit pa sa anumang inaasahan ni Sven. Halos agad na tuluyang nagbago ang kanyang pakikitungo. Nawala ang puot sa kanyang mukha at napalitan ito ng labis na pagpapakitang galang. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at nagsalita sa tonong lubos na naiiba sa kanyang dating asal. Nakagawa ako ng malaking pagkukulang sa pagiging mapagmataas ko sa harap ng isang napakabait at malawak ang pangunawang young master. Mula ngayon, ilalagay ko sa panganib ang sarili kong buhay para sa anumang utos na ibibigay mo. Isang salita ko lang, at magtitipon dito ang lahat ng grupo ng mga mersenaryo sa lugar na ito. Napakalaki ng naging pagbabago ni Captain Sven kaya mahirap itong paniwalaan ng sinumang nakasaksi. Ilang sandali lang ang nakalipas, nilalipa niya si Lucian at humihingi ng mas malaking bayad. Ngayon naman, umaasta siya na para bang mula pa sa simula ay siya na ang pinakamatapat na taga-suporta ni Lucian. Habang nagsasalita, iniabot pa ni Captain Sven ang kamay niya na para bang balak niyang makipagkamay kay Lucian at tuluyang pagtibayin ang kanilang kasunduan. Ngunit bago pa niya magawa iyon, bigla siyang yumuko patungo sa lupa. Hindi niya inaalis ang tingin sa mga nagkalat na commemorative coin habang buong kasakiman niya itong inaabot. Habang yumuyuko, sinabi niya, pero bago ang lahat, hayaan ninyo muna akong pulutin at ayusin ang mahahalagang baryang ito. Kakakuha pa lamang ni Captain Sven ng isang platinum coin nang biglang umalangaw ang boses ni Lucian sa buong kampo. Sa ngalan ng Valdec, may kahilingan ako sa inyong lahat. Patayin ninyo si Red Blade Sven. Ang gantimpala ay lahat ng platinum coin na ito. Biglang natahimik ang buong kampo. Walang gumalaw. Lahat ng mersenaryo ay nakatitig kay Lucian nang may hindi makapaniwala, na para bang iniisip nila kung tama ba talaga ang pagkakarinig nila. Pagkatapos, tumingin si Lucian sa buong grupo at nagpatuloy sa mahinahong tono. Malinaw ninyong narinig na isinugal ko ang pangalan ng aking pamilya kanina, hindi ba? At ang pamilyang ito ay walang iba kundi ang House Valdec. Malinaw ang kahulugan ng mga salitang iyon. Gumawa si Lucian ng isang opisyal na deklarasyon sa harap ng lahat gamit ang pangalan ng House Valdec. Hindi ito biro, at lalong hindi ito isang walang saysay na pangako. Dahan-daang nagtinginan ng mga mersenaryo bago muling bumaba ang kanilang mga mata sa mga platinum coin na nagkalat sa lupa. Bumigat ang katahimikan sa buong kampo. Halos hindi na nila kayang labanan ang tuksong nasa harapan nila. Nang mapagtanto ni Captain Sven kung ano ang nangyayari, biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kasakimang kanina lamang ay makikita sa kanyang mga mata ay napalitan agad ng matinding pagkabahala. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Lucian bago sumigaw, anong klaseng panlilinlang ang sinusubukan mong gawin? Anong klaseng panlilinlang ang ginagawa mo rito? Hinarap ni Lucian ang kanyang tingin ng walang kahit anong emosyon sa mukha. Panlilinlang, nilulutas ko lang ang problemang ito gamit ang pera. Gaya ng gusto mo, gamitin mo ito bilang pagkakataon para matuto ng mabuti. Ang isang mersenaryong walang kredibilidad ay walang iba kundi
Sandaling tumigil si Lucian bago malamig na ipinagpatuloy ang kanyang sinabi. At nawala na ang kredibilidad mo. Mas mabigat pa sa isang espada ang tama ng mga salitang iyon. Para sa isang mersenaryo, ang reputasyon ang pinakamahalagang puhunan nila. Ang mga kontrata, tiwala, at pagiging maaasahan ang pundasyon ng kanilang propesyon. Dahil tinanggap ni Sven ang paunang bayad at pagkatapos ay tumangging tuparin ang kanilang kasunduan, sinira niya mismo ang bagay na nagbibigay sa kanya ng halaga sa paningin ng ibang mga mersenaryo. Walang ibang sinabi si Lucian at basta na lamang kumuha ng isang baso ng alak mula sa malapit, na parabang nakikisali lang siya sa kanilang pagdiriwang. Hawak ang baso, mahinahon niyang sinabi, may oras ka hanggang sa maubos ko ang inuming ito. Kapag naubos ang laman ng baso, kalahati na lang ang magiging gantimpala. Agad na nagsimulang magpalipat-lipat ang mga mata ng mga mersenaryo sa pagitan ni Sven at ng tumpok ng mga platinum coin na nagkalat sa lupa. Unti-unting nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Nawala ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha at napalitan ito ng kaparehong pangit na kasakiman na kanina lamang ay sumikop kay Sven. Ngunit sa pagkakataong ito, si Sven mismo ang kanilang pantirya. Halos tumigil ang puso ni Sven nang maramdaman niyang napapalibutan siya ng mga nakamamatay na tingin. Mga hanggal, hindi naman talaga kayo naniniwala sa kanya, hindi ba? Nanginginig ang kanyang boses habang desperado niyang sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Ako si Red Blade Sven. Ang unang lalapit sa akin ay mamamatay. Ngunit walang kahit isang mersenaryo ang umatras, at wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng takot. Patuloy lamang silang nakatitig sa kanya gamit ang malamig at gutom na mga mata, na parabang isa na lamang bangkay si Sven na hinihintay nilang angkinin. Samantala, patuloy lamang na umiinom si Lucian sa sarili niyang bilis. Ang kalmado at walang pagmamadaling kilos na iyon ay lalo lamang nagtulak kay Sven sa matinding pagkataranta. Muling humarap si Sven kay Lucian at desperadong sumigaw, "Young Master, pakiusap, bawiin mo ang kahilingan mo. Kalahati, hindi, magtatrabaho ako kahit isang katlo lamang ng perang iyon ang ibigay mo." Ngunit hindi siya sinagot ni Lucian. Patuloy lamang siyang uminom habang umaagos ang makapal na pawis sa mukha ni Sven. Habang unti-unting nauubos ang alak sa baso ni Lucian, lalo namang lumalala ang desperasyon ni Sven. Sa huli, hindi na niya kinaya ang pressure at mabilis siyang lumapit kay Lucian bago sumigaw, "Nagkamali ako. Patawarin mo ako." Tuluyang naglaho ang pagmamataas at kay abangan na ipinakita niya kanina. "Mula ngayon, magiging tapat mong aso na ako." Ngunit walang awa si Lucian at kalmado lamang niyang inubos ang huling patak ng alak sa baso. Mahinahong sinabi ni Lucian, "May dahilan kung bakit ka napunta sa ganitong kalagayan." Pagkasabi niya nito, biglang kumislap ang isang espada sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Sven sa gulat. Agad siyang napalingon at natigilan ang kanyang ekspresyon sa kanyang nakita. Ang taong nakatayo sa kanyang likuran na may hawak na sandata ay ang mismong umatake sa kanya. Walang iba kundi ang sarili niyang vice captain, ang berdeng buhok na mersenaryo. Napuno ng hindi makapaniwalang galit ang mukha ni Sven habang umungal siya, "Paano mo nagawang ipagkanulo ako?" Hinarap siya ng berdeng buhok na mersenaryo nang walang kahit kaunting pagsisisi sa kanyang mga mata. "Ganoon ka rin naman nakarating sa posisyong iyan. Ako lang ang naunang umatake sa pagkakataong ito, iyon lang." Dahan-daang lumitaw ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. "Pinaghirapan mo ang lahat ng ito hanggang ngayon, Kapitan." Sa sumunod na sandali, tuluyan na niyang tinapos ang laban. Diretsyong tumama ang kanyang atake, at nawalan ng lakas ang katawan ni Captain Sven bago tuluyang bumagsak sa lupa. Bumagsak sa sahigang walang buhay na katawan ni Sven na may malakas na dagandong. Ang kinatatakutang pinuno ng mercenary group ay hindi namatay sa kamay ng mga kaaway o mga maharlika, kundi dahil sa kasakiman at pagtataksil ng sarili niyang tauhan. Ilang mahabang sandali ang lumipas na walang sinuman ang nagsalita. Ang tanging nakikita ng lahat ay ang bangkay ni Sven na nakahandusay sa lupa, napalilibutan ng mga platinum coin na kumikislap sa paligid nito. Pinunasan ng berdeng buhok na mercenary ang dugo sa kanyang sandata, saka humarap kay Lucian at magalang na yumuko. "Young Master, mabilis ko na siyang naasikaso. Matutupad naman ang ipinangakong gantimpala, tama." Halatang umaasa ang kanyang boses dahil kakapatay lamang niya sa sarili niyang kapitan alang-alang sa gantimpalang iyon.
Tahimik siyang tiningnan ni Lucian ng ilang sandali bago mahinahong sumagot. Siyempre, bahagyang ngumiti si Lucian bago idinagdag, "Congratulations sa iyong retirement." Kakaibang nakakatakot ang dating ng mga salitang iyon, na para bang may kahulugang hindi pa nauunawaan ng mercenary.